We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Darito na ang pinakamalalaking balita ngayong Biyernes. Kotse nawasak ang harapang bahagi matapos sumalpok sa concrete barrier. Mahigit 30 aksidente na itala sa ginagawang kalsada sa isang barangay sa Batangas City. Lalaki sa Lipa City nakaligtas sa pamamaril. 2 sospek arestado sa hot pursuit operation ng pulisya. Panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo nakaamba sa susunod na linggo. Kung magkano, alamin. Grupo ng mananayaw mula Lipa City nasungkit ang second place sa ginanap na Body Rock International Dance Competition sa Amerika. At linamnam ng seafood lomi sa Batangas City, ating lantakan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Nawasak ang harapang bahagi ng isang kotse nang sumalpok sa mga concrete barrier sa highway sa Lipa City. Ang driver sugatan, nakatutok si Paul Hernandez. Basag ang headlights at wasak ang harapan ng kotseng ito nang bumangga sa concrete barrier sa JP Laurel Highway ng Barangay Marawi sa Lipa City pasado alas 11 kagabi. Batay sa investigasyon ng mga pulis, tinatahak ng kotse ang direksyon pa Santo Tomas City, Batangas. Nabangga niya yung barrier, so nagkaroon ng damage yung almost 11 barriers ng concrete barriers ng DPWH. Sugatan ng driver na mabilis umano ang patakbo. May sinasabi na nakainom daw yung driver, pero yun nga subject for thorough testing pa naman yung driver natin para masabi natin na nakainom talaga. Nahatak at agad nang dinala sa impounding area ang kotse. Ayon sa mga otoridad, may pananagutan sa pagkasira ng public and traffic property gaya ng barrier ang mga sangkot sa ganitong klase ng insidente. Sinisikap na mahinga ng pahayag ang driver ng kotse. Ngayong linggo, 3 vehicular accident sa Lipa ang nai-report sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Nakadalasang human error ang dahilan. Sa mga ganitong insidente ay ang driver is either nakainom or pagod. So nakakaidlip sila lalo na yung sa mga oras ng gabi na. Ang bili nila sa mga motorista, pairalin ng disiplina sa kalsada, tiyaking nasa kondisyon ng sasakyan at katawan ng magmamaneho. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Hindi pa rin natatapos ang ginagawang inner lane sa isang barangay sa Batangas City kung saan naitala ang mahigit 30 aksidente. Samantala ang outer lane ng naturang kalsada binungkal na rin dahil sa pagsaayos ng linya ng tubig ng Prime Water. Para sa detalye, nakatutok live si Denise Abante. Denise. Ace, hindi pa man natatapos ang unang pagawain sa Barangay Sorosoro, Carasada, Batangas City, panibagong problema na naman ang kinahaharap ng mga residente. June 19 nang huling bisitahin ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang ginagawang 300-meter inner lane sa Barangay Sorosoro, Carasada, Batangas City kung saan inirereklamo ng mga residente ang ilang aksidente sa lugar dahil sa ginagawang kalsada. Nauna nang sinabi ng DPWH 2nd District na July 9 ang target completion ng pagawain. Mahigit 30 aksidente na raw ang naitala ng barangay dahil sa ginagawang kalsada, kabilang na rito ang insidente kahapon lamang. Siguro po mga may 10 na, pamula po nun tayo ay huling nakapanayan po ninyo kami at
Lalo na kapag po na ulan, talaga pong malandas itong ating mga karsada, ang mga motorista po ang marami ditong na-aksidente. Ngayong araw puspusa na ang paggawa sa kalsada na inaasahang matatapos sa itinakdang araw ng DPWH. Pero ang delivery rider na si Mark Anthony na madalas dumaan sa lugar, may panibago raw pinangangambahan. Bukod kasi sa inner lane, binungkal rin ng Prime Water ang ilang bahagi ng outer lane dahil umano sa mga leak sa linya ng tubo ng tubig. Yung mga aksidente hindi natin masasabi kasi nadidiyan yung karsada na hindi pa nagagawa. Kaya kailangan ma-aksyonan agad. Ayon sa pamunuan ng barangay, walang formal na abiso ang pamunuan ng Prime Water hinggil sa pagawain at minsay iniiwanang nakatiwangwang ang mga binungkal na bahagi ng kalsada. Kami naman po ay sumulat na sa kanila sa kadahilanan din po nagiging cause ito ng aksidente dito sa aming barangay na sila ay nagbubutas kung may mga leak dito sa aming mga karsada. Yun po ay naiiwanan nila na hindi po nila naiayos, natatakpan ng maayos at ito po ma'am ang talagang sinasabi po namin ay nagiging cause po ng aksidente at hindi lamang po dito sa karsadang ginagawang ito. July 3 nang magpadala ng sulat ang pamunuan ng barangay sa Prime Water hinggil sa kanilang hinaing. Wala pang tugon dito ang Prime Water. Hindi naman daw tumigil ang barangay sa pakikipag-ugnayan sa DPWH 2nd District at Prime Water para masolusyonan ang kanilang problema. Muli naman nilang pinaalalahanan ang mga dumadaang motorista sa kanilang lugar. Pag-iingat po natin, alam po naman natin lalo na kapag po na ulan ay talaga pong malandas ang karsada. Wala pang tugon ang Prime Water sa mga text at tawag ng news team ngunit bukas ang aming tanggapan para sa kanilang pahayag. Ace, hanggang sa mga oras na ito, wala pang tugon ang Prime Water sa sulat na ipinadala ng barangay pati na sa text at tawag natin sa kanila. Umaasa naman ang pamunuan ng barangay Sorosoro na tutugon ang Prime Water para malaman kung may solusyon ba silang maaaring ilatag hanggang inaayos pa ang mga tubo ng tubig sa barangay Sorosoro at maiwasan na ang pagdagdag pa ng mga aksidente sa kalsada. Ace? Maraming salamat, Denise Abante. Arestadong lalaking umano'y nag-amok at nanakot gamit ang improvised na baril sa San Jose, Batangas. Nagbabalik sa report si Denise Abante. Lahat ng iyong sasabihin ay pwedeng gawin. 1:30 kaninang madaling araw nang arestuhin ng San Jose Police ang 52 anyos na lalaking ito mula Barangay Lapu-Lapu 1st, San Jose, Batangas matapos umanong gamiting panakot ang improvised caliber 22 na baril sa kanyang biyanan pasado 11:00 kagabi. Itong suspect natin, lasing tapos sinugod niya sa bahay yung kanyang biyanan. So nagkaroon ng mainit na konfrontasyon hanggang itong suspect natin nakapagbitaw ng mga salitang papatayin ko kayo, bakit nyo kami pinapalis dito, tapo lang something. Hindi naman daw nagawa pang itutok ng suspect ang baril sa biyanan dahil naawat na siya ng mga kaanak saka humingi ng tulong sa mga otoridad. Agad pinuntahan ng pamunuan ng barangay at ng pulisya ang lugar at napag-alamang agad itinago ng suspect ang baril na kalaunay na recover ng pulisya. Sa improvised caliber 22 without serial number, 10 pieces of live ammunition for caliber 22, 22 pieces live ammunition for caliber 30 special, yung bullet holder po ng mga nasabing baril. Hindi naman daw nasakta ng 65 anyos na biktima. Nasa kustodiya na ng pulisya ang suspect na nahaharap sa reklamong paglabag sa Republic Act 10591 at grave threat. Sinusubukan pang hinga ng pahayag ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, ang suspect at ang biktima. Kung talagang alam natin sa sarili natin na pag nalalasing tayo, nag-ibang ugalan natin, bawasan po natin ang pag-iinom. Kung may problema po tayo, lalo na po sa kapamilya po natin, pag-usapan po natin para hindi po lumalakit yun. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Sa mga kapuso nating motorista, magpakarga na ng langis ngayong weekend dahil muli na namang sisipa sa ika-4 na linggo ang presyo ng mga produktong petrolyo. Base sa 4 na araw na trading, asahan ng dagdag na 1 peso and 25 centavos hanggang 1 peso and 50 centavos sa kada litro ng gasolina. 40 hanggang 60 centavos sa kada litro ng diesel, habang 60 hanggang 80 centavos sa kada litro ng kerosene. Ayon sa DOE, ang dahilan sa patuloy na pagsipa sa presyo ay ang nagpapatuloy na tensyon sa Middle East at ang hindi inaasahang malaking withdrawal sa stock ng krudo sa Amerika. Sa Lunes, July 8, iaanunsyo ng mga kumpanyang langis ang final adjustment.
Inalis na ng Batelec 2 ang nakatagilid na poste ng kuryente sa Lipa City isang araw matapos maibalita sa Balitang Southern Tagalog. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Kahapon lang nang iulat ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang peligrosong poste sa Barangay 4 Lipa City na nakahilig sa daan. Kaninang umaga, pinuntahan na ito ng mga tauhan ng Batangas 2 Electric Cooperative o Batelec 2 sa tulong ng crane at boom truck. Higit 30 minuto lang ay tinagal ng tuluyan ng maalis ang lumang poste ng kuryente. Agad ding ikinarga sa truck ang poste. Sa part po ng Batelec, lahat naman po ito ng buong sakop ng Batelec sa buong Batangas. Tinitingnan po namin yung mga pwede pang tanggalin ng mga sagabal, lalo na kung ito idaanan ng mga tao. Nasabi na ng Batelec 2 na posibleng palitan ito ng concrete o steel pole para masiguro ang tibay. Natagalan man bago nadinig ang hiling. Nagpapasalamat ang barangay, residente at mga motorista sa ginawang pag-aalis sa poste ng Batelec 2. Napakabilis ng aksyon. Maraming salamat sa inyo at nabigyan ng hugod na aksyon. Talagang napaka-peligro talaga, nakakatakot. Mahusay ngayon kasi matagal na kasi yan. Bulok na yan eh. Ay ngayon maayos na, hindi na makakatsagabal. Paalala ng Batelec 2 na itawag o ipagbigay alam sa kanilang consumer hotline ang mga problema sa poste at kable ng kuryente. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Nakaligtas sa pamamaril ang 45 anyos na lalaki sa Lipa City. Ang dalawang sospek arestado sa ginawang hot pursuit operation ng pulisya. Nakatutok si Paul Hernandez. Sakay ng itim na kotseng ito ang 45 anyos na si Peter. Hindi niya tunay na pangalan nang barili ng kanyang sasakyan habang pauwi sa bahay ng kanyang magulang sa Pinagkawitan, Lipa City. Tumagos pa ang bala sa windshield. Ligtas siya at walang galos o sugat sa katawan. Kwento niya, may sumasabay sa kanya pauwi galing sa trabaho sa isang sabungan madaling araw kahapon. Ang gunman, sakay rin daw ng kotse. Pagtapat ko nga sa kanila, yun, may huminga. Ngayon di tuloy naman sa ako. Bilang alam kong baka kakilala ko, naghuy na rin ako. At kakilala ko ang reaksyon niya nga ay may ilalawit sa bintana. Ako'y natakot na, bigla na napasalita ako. Aboy barile, ako'y napatagilid na ako sa kanan. Na-recover ang bala ng kalibre 45 ginamit umano sa pamamaril sa hot pursuit ng operatiba. Natunto ng getaway vehicle sa bahay ng kaibigan ng isa sa mga sospek. Walang pahayag ang dalawang naarestong sospek. Nung naabutan ng mga operatiba natin, ng mga suspect, nandun sila in the act na tinatanggal na yung mga sticker doon sa likod ng sasakyan. So happen na talagang identify nung victim natin yung sasakyan. Iniimbestigahan ng pulisya ang tunay na motibo sa pamamaril. Ayon sa biktima, wala siyang naiisip na dahilan para gawin ang pamamaril sa kanya. Wala naman daw siyang nakakaalitan. Pero tingin niya, Usapin sa lupang ito. Yan ang isa na sa dahilan na pinaglalaban ng mga magulang, ng mga kasamahan, tenants na halos mga kamag-anak, isa naman pisa. Desedido ang biktimang ituloy ang pagsasampa ng kasong frustrated murder laban sa mga sospek. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Huli sa drug buy-bust operation ng mga otoridad ang itinuturing na high-value individual na drug suspect sa barangay Pinagkamaligan, Calawag, Quezon. Sa hiwalay na operasyon, naaresto rin ng pulisya ang 41 anyos na babae nang mahulihan ng iligal na droga sa visitors inspection sa BJMP Pagbilao, Quezon. 3 individual pa ang naaresto ng pulisya sa kanilang operasyon kontra iligal na droga sa Tagkawayan at Tayabas City, Quezon. Mahigit 170 grams ng pinagsama-samang umano'y shabu ang timbang ng mga nakumpiskang kontrabando. Kung susumahin, mahigit sa 3.4 million pesos ang street value nito. Hawak ng pulisya ang mga nasakoting sospek na nahaharap sa kaukulang reklamo. Makatatanggap ng dagdag na cash grant mula sa DSWD ang mga buntis at nursing mom na miyembro ng 4Ps. Alamin yan sa report ni Denise Abante.
4 na buwang buntis na ang 26 anyos na si Alice Shane sa kanyang second baby. Bagamat may regular na trabaho ang kanyang asawa, hindi pa rin naman daw nakasasapat paminsan ang sweldo nito sa gastusin nilang mag-anak. Malaking tulong daw sakaling mabibigyan sila ng karagdagang ayuda mula sa gobyerno. Malaki po yung tulong financial para sa katulad namin na kapos din naman sa buhay. Magiging magandang benefits para sa amin yun. Lalo na kagaya namin na hindi naman ganon kaayos ang mga hanap buhay. Sa isinagawang pagpupulong sa Malacanang noong 11 ng Hunyo, iniutos ng Pangulo na palawigin ang ayuda para sa mga buntis at breastfeeding mom. Mahalaga raw ang unang 1,000 days o unang 2 taon ng isang pasilit, kaya makatatanggap ang ina ng cash grant tuwing gagamit ng mga health services. Pero paglilinaw ng DSWD, para lamang ito sa mga active household members ng 4Ps o yung mga regular nang nakatatanggap ng ayuda mula sa gobyerno. Sa pagkakaalam daw naman ni Jenilyn, dati nang nakatanggap sa 4Ps ang kanyang ina, kaya tingin niya raw ay maaaring mapabilang na rin siya sa posibleng mabigyan ng ayuda. Magpipitong buwang buntis na kasi siya ngayon at magiging malaking tulong umano para sa kanyang panganganak ang posibleng matanggap mula sa programa. Sa mga gatas, malaking tulong din po sa amin. Madadagdagan din. May konting matatanggap din po kahit paano. Wala pang tugon ang DSWD Batangas at DSWD 4A hinggil sa datos ng mga buntis at breastfeeding moms na kabilang sa active household members ng 4Ps sa lalawigan at rehiyon. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, itong inyong GMA Regional TV interview sa Balitang Southern Tagalog. Kinilala sa international stage at ngayon pinagmamalaki hindi lang ng mga Batanggenyo kundi ng buong bansa ang grupo ng mga mananayaw mula sa Lipas City, Batangas. Matapos nilang irepresenta ang Pilipinas at masungkit ang second place sa isang dance competition sa San Diego, California sa United States nito lamang Hunyo. Inspirasyon at tema ng kanilang sayaw ang deaf community. Kaugnay niyan, makakapanayam natin si Kio Rodriguez, ang representative ng Artipac Dance Group. Magandang hapon, Kio, at congratulations sa inyong grupo. Magandang hapon po dyan. Thank you po, thank you. Kio, kumusta ang inyong experience sa United States? Currently po, nandito pa rin kami sa LA and ayun, sobrang lamig and experience po dun sa competition, sobrang saya, sobrang sulit po and worth it lahat po ng pinaghirapan namin kasi po, yun, nanalo po kami. Ano-ano naman ang mga hamon na pinagdaanan ng inyong grupo bago nyo narating ang inyong tinatamasang tagumpay ngayon? The main problem po na pinagdaanan namin ay sa financial matters po. Actually, para lang po makapunta rito, madami po kaming kinonduct na fundraising events and solicitations and yung dancing po kasi medyo hindi po siya masyadong nire-recognize or nabibigyan ng malaking financial support siguro po especially from the government, kaya medyo nalubag din po sa utang yung group namin and I hope soon po mabawi po namin yung lahat. Kio, anong mensahe na nais ipahatid ng inyong pagsasayaw? Yun po, nabanggit po kanina na yung dance po namin, yung winning piece po namin, ang tema niya is about deaf awareness and also to promote inclusivity for the deaf community and also to encourage the use of sign language. Lahat po yun in-incorporate po namin sa dance piece po namin. Bakit deaf community ang naging inspirasyon sa inyong pagsayaw? Actually, yung naging process po ng paggawa ng dance piece, nakahanap ng magandang song, yung heads po namin, yung coaches, and from that song, nag-isip po ng iba't iba concept and ito po yung parang nagustuhan namin. And actually, we conducted interviews sa mga totoong deaf people po, yung iba mga normal people, yung iba po is staff sa mga restaurants, yung iba ay nagtatrabaho sa PWD office, and merong yung pinaka-highlight po namin sa sayaw namin yung naging store manager po siya dito sa Batangas. And from that interview po, nakapanayam po namin sila personally
doon po kami mas na-inspire na i-push yung gantong tema kahit po medyo challenging siya. Kiyo, nabanggit mo kanina yung struggle ng inyong grupo na pinagdaanan at ngayon nagwagi na kayo, nakamit nyo na itong tinatamasan yung tagumpay. Ano ang plano nyo pag uwi ng Pilipinas? Pag uwi po ng Pilipinas, siguro mag-rehearse pa po kami and gagawa pa po ng mga sayaw pa kasi may mga tinatarget naman po kami next competitions gaya na lamang po ng America's Got Talent. Kiyo, panghuli na, no, ano ang inyong mensahe o ang iyong mensahe sa mga kabataang nais ding makilala sa international stage? Ayun po, dati nangangarap lang din kami. Sobrang tagal naming hinintay yung panahong to. So, para sa akin po, panahon lang yan. Para sa mga dancers dyan, time will come na it will be your turn. So, siguro sa ngayon, kami yung sinuwerte, pero naniniwala ako na lahat tayo kayang naranasan din namin. And if the time comes, I hope everyone will grab that opportunity kasi sayang pag pinalagpas pa natin. Maraming salamat, Kiyo Rodriguez, ang representative ng Artipac Dance Group, at muli ang aming pagbati sa inyong grupo. Maraming salamat din po. Hindi raw kinalilimutan ni Jamir Zabarte at Radson Flores ang makipagbanding sa fans. Narito ang report ni Paul Hernandez. Reconnection sa mga fans kung walang taping si Jamir Zabarte, nakasama sa upcoming GMA drama series na Shining Inheritance. Excited daw palagi si Jamir na pumunta sa set para maka-eksena ang mga co-artist. Pag offset naman po is yan, kulitan, ganyan, kwentuhan. Pero syempre kapag gano'n nasa set na, trabaho na. Tinetreasure niya raw na makasama ang veteran actress na si Connie Reyes sa serye. Advice niya lang po sa akin is maging professional ka lang lagi. Mahalin mo yung trabaho mo kahit gaano pa kabigat yan, gaano kahirap yan. Si Radson na sa kabila ng hectic sked, natutuwa siyang may chance na makabanding ang mga tagahanga. Abala rin siya sa ginagawang drama series sa GMA, ang Prinsesa ng City Jail. Medyo familiar na ako sa workmates ko kasi si Allen, parehas kaming alumni ng Starstruck. So very magaan yung feeling na magka-work kami. Gaya ni Jamir, importante kay Radson na nakakarinig ng tips sa mga top-notch actor sa industriya. Siya raw mismo, pinapanood ang ginagawang atake sa karakter ng mga nakakatrabaho. Yung process nila and pagka-take, may kita mo gano'n sila ka-professional and yung mga techniques na ginagamit nila. Sina Jamir at Radson nag-vault in sa pagbibigay saya sa pagbubukas ng Toy Fest 2.0 sa Santa Rosa City, Laguna. Kasama rin dyan si Rafael Andicho at Kaloy Tingkungko. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, malaking bahagi ng bansa ang uulanin dahil sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Apektado na nito ang Southern Luzon, Visayas at Mindanao, habang easterlies pa rin sa natitirang bahagi ng bansa. Asahan ng ulan sa maraming lugar sa bansa. Base sa datos ng Metro Weather, may pag-ulan sa Cavite, Rizal, Mindoro Provinces, Palawan, Quezon, Batangas at Marinduque. Malalakas ang ulan sa ilang lugar kaya maging handa sa banta ng baha o landslide. Posible rin ang ulan sa natitirang bahagi ng bansa. Mga kapuso, ating lantakan ang linamnam ng seafood lomi sa Batangas City sa report ni Denise Abante. Magtatanghali kanina nang salubungin ni Zenny sa tabing dagat sa Barangay Pinamukan Proper, Batangas City ang kanyang asawang si Jerry para hanguin ang mga nahuling pusit, hipon at isda. Ang fresh from the sea ng mga lamang dagat, idiniretso sa kusina at nilinis para gawing seafood lomi. Inihanda ang mga sangkap gaya ng sibuyas, bawang, butter, Spanish paprika at ang special ingredient ni Zenny para sa seafood lomi, ang mantikadong itlog na pula at gata. Una iginisa ang bawang, sibuyas at isunod ang mantikadong itlog na pula.
Para hindi na po siya kailangan lagyan pa ng mga timplang asin kasi may lasa na po siya. Saka para po medyo kakaiba din. Inilagay ang nilagang hipon, tahong at tinimplahan ng Spanish paprika, gata at kaunting sili, asukal para mabalanse ang lasa, saka pakukuluin ng 5 minuto at bahagyang paigahin. Sunod na niluto ni Zenny ang lomi noodles sa ginisang bawang at kaldo. Saka nilagyan ng itlog at cassava flour bilang pampalapot at pinakulo ang Mickey noodles. Pagkatapos nito, ready to assemble na ang seafood lomi. Inilagay muna sa bowl ang lomi base saka isinunod ang seafood toppings. Ang innovation ng pinagmamalaking Batangas Lomi, perfect ngayong malamig na panahon. Masarap. Babalik-balik ang paglibre lalo. Ito lang ho natitikman ko ho. Seafood. Kasi mamadami na po tayong iba't ibang klase ng lomi na usually po ikalimitan po ay mga taba-taba na po ng mga karneng baboy. So, at saka isa po malapit po ako sa dagat. So, kaya po ang aking naisip na gawing kakaiba para sa aking lomi. Ang inilalagay na topping sa seafood lomi nakadepende raw sa mga huling lamang dagat ni Jerry. Ay paano? Parne na! At nang matimusan, ang seafood lomi na talaga raw iyong babalik-balikan. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapusong Supermom, humanda na at magpunta sa SM City Santa Rosa sa Santa Rosa City, Laguna. Bukas na po yan, Sabado, July 6. Ito na ang inyong pagkakataon para ma-meet up close and personal ang kapuso mom na si Winwin Marquez sa Supermoms Club Meet Up alas 2 ng hapon. See you there mga kapuso! Samantala, mapapanood nyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At iyan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.